Come on, church. May we invite everyone to please rise as we worship God this morning. Amen. It says in Psalms 100 verse 1 to 2, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. So this morning, let's gonna fill this place with so much gladness and joy as we worship God. Amen. Come on, let's clap our hands. That is the name that you were able. You stay saved now and forever. You will never change. Giver, you open your hands to a provider. You meet every need, every desire by your unshakable word. Come to you now, in trust we pray. Oh, oh, we're giving you a praise and believing for your name. Oh, oh, we stepping out of faith, we pray for your will to be done. What you have started, you will see through. On solid ground, we stand a breakthrough. We hope that it's firm and secure. Builder, what you have started, you will see through. On solid ground, we stand a breakthrough. We hope that it's firm and secure. Come to you now, in trust we pray. Oh, oh, we're giving you a praise and believing for your name. Oh, oh, we're stepping out of faith, we pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. Stepping out of faith, we pray for your will to be done. We'll go, we will follow you as we hold on to, we hold on to you. We will go, we will follow you as we hold on to, we hold on to you. Oh, we will follow you as we hold on to, we hold on to you. Oh, oh, giving you a praises. Oh, oh, believing for your name. Oh, oh, we're stepping out of faith. We pray for your will to be done. We know that you have gone before us. We have your promise to proclaim. We are stepping out of faith. We pray for your will to be done. Oh, oh, we're giving you a praises. Oh, oh, believing for your name. Oh, oh, we're stepping out of faith. We pray for your will to be done. For your will to be done. For your will to be done.
freedom I shall see. No trouble can destroy my hope, for your scars have made me whole. Turning down all the voices of despair, on your promises I'll stand. Sing with us. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire, for you are with me. You are with me. You have redeemed my life. No trouble can destroy my hope, for your scars made me whole. Turning down all the voices of despair, on your promises I'll stand. Let's declare. On your promises I stand. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire, for you are with me. You are with me. You have redeemed my life. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire, for you are with me. You are with me. You have redeemed my life. Grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trust in you. Your grace unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trust in you. Come on, church. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trust in you. Your grace unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trust in you. I trust in you. I fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire. You are with me. You are with me. You have redeemed my life. I will not fear when the waters rise. I will not fear though I walk through fire, for you are with me. You are with me. You have redeemed my life. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trust in you. Your grace unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trust in you. Let's sing once again. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trust in you. Your grace unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trust in you. Yes, God. Continue to worship you, God. Truly, Father God, that your love is unfailing, Lord. Hallelujah. Come on, church, let's worship God right now. Let's raise up our voices. If you believe there is a power in the name of Jesus, you claim it. Because in the name of Jesus, there is healing. In the name of Jesus, there is restoration. Come on, let's praise God right now.
When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see fate arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Yes. Come on, church. Let's worship the one true King. Let us lift up our hands. Oh, worship Him. Oh, the lights, the fears and the doubts, so they melt away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall. Let's worship God. Your faithfulness true it all. When I say your name, I see faith arise. Sing it, church. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Come on, church. Let's worship God. If you want to raise up your hands, do it now. Do it now. Let's raise our hands to the one true King. Let's worship Him in the spirit and in truth. God is looking for a worshiper. He's looking into your heart. Let's worship God. Oh, Lord, you comfort, you restore my sweet church. Lord, you hide me, and you Lord, you comfort, you restore my soul. You restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours, yes. Oh, let's worship the one true God. Lord, you hide me. Lord, you hide me. Comfort. You restore my soul. Lord, you hide me. And you call me yours. When I say your name, I see fate arise.
worship God. Let's open our mouth and sing praises to the one true King. When I say your name, I sing. Sing it, church. My fears take crashing when I say your name. You're drawing me in your embrace. When I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, in Jesus' name, I sing, I sing. In Jesus' name, my fears take a crashing. In Jesus' name, you're drawing me Thank you, God, for your presence here with us. We believe that, Lord, you are here. We also believe, Lord, that you will do something great this morning. As we lift up our hands and sing songs, praise, and worship, may your power rest upon us. Thank you, Jesus. I was reminded again in John chapter 13, verse 34. This is what it says. A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you love one another. This is the story of Jesus about to die on the cross. The Passover, he reminded them about what God has done on the Old Testament. And basically, after this, nagkaroon sila ng Last Supper, di ba? Naalala niyo po ba yun? Then, before he washes the disciples' feet, or maybe siguro after this, after he washes the disciples' feet, sabi niya, a new commandment I gave to you. Mahalin natin ang bawat isa. Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yung katabi mo ngayon? Okay. Mahal mo siya sa pagmamahal ng Panginoon, okay? Pero wala pong ibig sabihin na parang more than that, alright? Because we are all brothers and sisters. Do you believe that? And this is what God said, a new command. Actually, it's not really a new command, it's an old command. Kasi yung love na yan, nakikita na natin sa Old Testament. But he was trying to say is a new command with a twist. Okay? Ano yung twist na yon? Are you willing to wash, to serve one another? Are you willing na gamitin ka niya para tanggalin yung mga dumi ng mga katabi mo or whatsoever? But what he's trying to say is to serve to the pinakamababang uri ng pagsaserve. Okay? And this is what it says. By this, all people will know that you are my disciples. Alright? Sino dito mga disciple ni Jesus? Parang kakaunti lang So, sino ang... Hindi ko kayo disciples okay? Hindi ko kayo follower. Follower lahat tayo ni Jesus. Tama po ba? Alright? Lahat tayo naputoon kay Jesus. Di ba? After this, anong ginawa niya? Kinuha niya yung bread. Okay, we will take our communion this morning. This is the bread. Sabi ni Jesus, every time you do this, you remember me. Okay, you remember His death that He shed for us, His body for us. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, this is the body of Christ, broken for you. Thanks be to God. Let us all take the bread right now.
After this, he took the cup at sinabi niya, "This is my blood, share with you. Do this in remembrance of me." Sabi niya, alam niyo, si Jesus ay namatay po siya sa cross. Ibinuhos po niya ang kanyang dugo. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. At kung mahal mo ang katabi mo ngayon, mahal mo ang kapatid mo sa Panginoon, patatawarin mo siya. Okay? Sabi mo sa katabi mo, pinatawad na kita. Kanina pa. Alright? Kahit galit ako sa iyo ngayon, pinatawad na kita. Dahil inutos ng Panginoon, di ba? Mahalin natin ang bawat isa. Alright? Ang totoong nagmamahal ay totoong disciple. Amen? At kung meron man kayong mga kaaway o sulisik katampuhan, okay? Wala man siya dito, patawarin niyo na po siya. Amen? Amen? Can we all take this cup? But before that, sabihin mo sa katabi mo, the blood of Jesus shed for you on the cross. Thanks be to God. Let us all take the cup right now. Lord, our communion, God, morning symbolizes that you love us and that we should also love one another. Thank you, God, for bringing us to this spiritual family we call church. Thank you, Lord, we have our brothers and our sister who is willing to die for us, who is willing to help us. And that is the reason why we worship you. We bless your name. Let us all take time to worship the Lord this morning. Yes, God, we worship you, Lord. Thank you for your love, Father God, for dying for us on the cross. I stand before you now. The greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility we bow as your love in wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I've heard you calling
33 verse 1 to 2 says, "But now, this is what the Lord says, He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze." Church, the message of God is very straightforward, but incredibly powerful. He loves us, amen. He knows us inside and out, and is there with us through all the ups and downs. At alam ko meron sa inyo dito mga dumaranas ng pagsubok sa mga oras na ito. But God is telling you, kahit ano pa man yan, just give it all to Him. And always remember the promise of God. Amen. Always remember that when life gets tough, the promise of God, He says, "I will be right there with you." And if you feel like drowning, and if everything seems to be going wrong, He tells us, you will not be harmed. So church, isn't it comforting that the Creator of the universe knows us personally and cares for us deeply? Diba? Come to think about it, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Amen. We will never walk alone in our troubles because God walks alongside us, holding us and guiding us through our fiery trials. So let's hang on to the promise of God. We know that we can always count on God to stay true to His word. And His love is one thing that will never ever let us down. Can raise up our hands right now as we pray. Yes, God, we thank you for love, Lord God, for your love, for always loving us, Lord, for always being with us. Thank you, God, because your love never changes. And it really helps us, Lord God, when life gets hard. Thank you, Lord, for reminding us through your word that no matter what happens, Lord God, you are always with us. You know each of us by name, Lord, and we are yours, Lord God. And no matter what happens, we know that our faithful God will never leave us, will never forsake us, Lord. Help us, Lord God, surrender, Lord God, our worries to you. We surrender our fears to you, Lord God, knowing that you are our refuge and our strength in times of troubles, Lord. Thank you, Lord God. Help us walk, Lord God, with faith, Lord. Help us, Lord God. Remember all your promises, Lord. We thank you, Father God, and we entrust to you everything. We surrender to you everything, Lord God. These all we ask, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hello, church! So, meron po bang mga first time na umattend dito ngayon? Can you just raise your hands kung meron po? Ayun. So, kung may mga first time dito, welcome to Victory po. What we do here is we do two things. We honor God and we make disciples. So, can we just give a hand of praise to God for these people na talagang nandito ngayon to join us on our worship service. And also, happy fiesta mga Aldan. So, nag-start na po ang fiesta nung March 1. So, dito, ready na sa mga handaan. Yun po. And as we welcome another month of fiesta sa mga Aldan, we have this celebration. So, let us all gather sa gabi sa pasasalamat mamaya. If meron po kayong time, ayan po, this will be a night of prayer and worship. And also, hindi lang po yun, this is a night of prayer and worship to pray also for the local government officials.
town and its people. And kung may time ka mamaya, maya na ito sa, maggaganapin siya sa Mangaldan Public Auditorium ng 5 p.m. So, this is a gathering of all Christian churches din dito sa town ng Mangaldan. So, again, gabi ng pasasalamat, mamaya kita-kits tayo doon. And next Saturday, we will be having our evangelism training. So lahat po ng tapos ng 1-to-1, you are welcome to join us on this evangelism training. And we invited someone who is really powerful in evangelism, which is Pastor Manny. And Pastor Manny Muleta, together with his 10 members or volunteer members, will be empowering us and share us the heart of Jesus, especially the heart of Jesus for the lost in reaching them out. So let us all be excited. This will happen next week, Saturday, March 9 po yan, 1:30 in the afternoon hanggang 5:30 po ng hapon. And also gaganapin po sa Victory Manawag, located at Alienor Building, 3rd floor po. And if tatanungin niyo po saan po ito, sa harap lang po ng Mangaldan National High School yan. And also, Manawag, sorry. Manawag National High School. Thank you po for correcting. And also, ayun po, meron po tayong registration fee. Inclusion po yan ng gagamitin nating manuals. For the students, 50 pesos. And for the adults, 100 pesos. So, the time will be 1:30 p.m. again to 5:30 p.m. lang po yan. Join us in this evangelism training to all who are done with their 1-to-1 and to all who want to really reach out to their family, friends, and to their community. And lastly, and also, kindly pay your registration to our discipleship coordinator, which is Bernard Bautista. Nandun po siya sa labas, sa may table ng registration lang po. And lastly, sa lahat ng natapos naman ng 1-to-1, meron po ulit Victory Weekend this coming March 23. Saturday po yan, 8 o'clock in the morning to 6 o'clock in the evening. So, lahat po ito ay sa lahat ng tapos na ng 1-to-1 nila. May registration fee po tayo. For the students, 300 pesos. And for the adults, 400 pesos. Non-students. Yun po. And also, the registration will be paid also kay Bernard again. And lastly, meron pa pong pahabol na announcement. Ayan. Nauna na po ito actually kanina. So yun lang po. Enjoy the rest of our service. Okay, good morning po. Napakaganda ng mga announcement. Okay, it's time to give and to thank God sa mga blessings natin. Okay, sa 2 Corinthians 9:6-8, ang sabi po dyan, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Sa bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Ayan. Sa lahat ng bagay, claim natin yan. That's overflowing blessing. At higit pa sa inyong mga pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Okay? When God give us generously, we also give generously. Okay? Mayroon pong 3 bagay. Okay? Sa verse na yan. Okay? Sa liwanag ng mga salitang yan, na sinare ko sa inyo, mayroon po tayong 3 bagay. Una, sabi dyan, magbigay ng bukas palad. Okay? Magbigay ng bukas palad. Kung mas marami kang ibibigay, mas marami kang matatanggap. Naniniwala tayo dyan. Pagbibigay mo ng oras para kay Lord, dahil siya ang priority mo, alam mo na yung babalik sa'yo. Kung anong hinihingi mo, sasagutin niya yan. Yung talent natin, ano bang binigay ni God sa atin? May talento tayo sa lahat ng bagay. Pwede natin niyang i-share. Pati mga magagaling kumanta, yung mga ushering din natin. Okay. Treasures, ayan, hindi nahuhuli.
Ang treasures po, alam natin, maraming needs ang ating church. Di po ba? Bilang pasasalamat natin, ibinabalik natin kay God kung ano yung mayroon tayo. 2, huwag magbigay ng may sama ng loob. O yan, kung galit ka, napipilitan ka, huwag na muna. Humingi ka muna ng tawad kay God. Magbigay ng kusa. Okay? Magbigay ng masaya bilang saksi sa iyong pagmamahal sa Diyos. Yan, napakaganda. I love God, I love the Lord. Meaning, kaya mong mag-bless, kaya mong magbalik ng pasasalamat generously. Napakaganda po ng verse na yan sa 2 Corinthians 9:6-8. The more you give, the more you receive. Meaning, pag nagbigay po tayo para sa gawain ng Panginoon, alam na natin ang return. Okay, marami pa rin kaluluwa ang matutulungan natin na nasa labas. Hindi lang po tayo. Okay, doon po ginagamit. Itong napakagandang building po natin, di ba? Wala namang libre sigurong kuryente kahit sa bahay. Yung mga pangangailangan ng church natin. Okay, when we give, part po tayo doon. Kasi sabi ni God, we give it generously. Sa Old Testament po, ang command ni God is 10% and then yung offering. Pero pagdating po sa New Testament, ang sabi ni God, you give it generously, abundantly, overflowing. Meaning, hindi lang yung 10% kung gusto mong ibigay, ibigay mo lahat-lahat para kay God. Sabi nga, kung ano yung binigay mo, magbabounce back sa'yo in return. Naniniwala po ba tayo doon? Kung ano yung blessing mayroon ka, siguro, yun yung blessing na nakikita mo, na binibigay mo rin kay God. Kung you are blessed more than enough, nakikita mo, yun yung hiningi mo kay Lord, na humingi ka ng more than enough para kay Lord. Okay? Let us pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we continue, Lord God, to acknowledge your very presence sa buhay namin. Lord, thank you, God, for this day that you given to us. This is very special for us to honor you, Lord God, to worship you, Lord, to give you thanks, Lord God, sa lahat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa araw na to na patuloy niyong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God, because you are the source of everything that we have. Whatever we have, Lord God, pinahiram mo lang ito sa amin. In return, Lord God, Lord, you test our heart, Lord God. Sabi niyo nga po, Lord God, tinitest niyo kami, Lord God. Ibalik lang namin what is due to you, Lord God, para magamit din, Panginoon, Lord God, into your kingdom. And Lord, in return, Lord God, sabi niyo po sa iyong salita, kaya niyong buksan ang pinto ng langit para pagpalain ang bawat asa at ibuhos ang pagpapala na nais nyo para sa bawat isa sa amin. Na wala na kaming room to enough for it, Lord, na mapagsisidlan pa. Lord, napakasaya at napakaganda ng iyong salita at pangako sa amin. We are claim overflowing from you, Lord God. More than enough, abundant blessing, Lord. That is your promises, Lord, sa bawat isa sa amin. Kung ito lang, Lord God, ay gagawin namin, Lord God, na susunod kami kung ano ang nais nyo sa iyong mga salita. And thank you so much, Lord, for that promises that you given to us. Lord, sana, Panginoon, gawin namin ito at sumunod kami sa iyong salita, Panginoon. Sabi nyo nga po, Lord God, kung mahal namin kayo, we do your command, Lord God. In the name of Jesus, Lord God, we give it to you what is due to you, Lord God. Lord, dahil alam po namin na mas marami pang kaluluwa ang nangangailangan, Lord God, para, Lord, maraming makatulong kami sa ministry, Lord. Thank you so much, Lord God. Lord, pagpalain niyo ang bawat isa. Ano man ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, Lord, you are our provider, Lord God. Lord, you are the source of everything that we have. Kayang-kaya niyo kaming pagpalain, Lord God. At alam po namin, Lord, kayong nakakaalam at nakakakita, Lord, kung sino ang may pangangailangan sa bawat isa sa amin. And also, Lord God, we also lift up to you, Lord, every sicknesses, Lord God. You are the healer that we have. You are the greatest healer, Lord. And we claim it, Lord God, that you heal, Lord, every sicknesses, Lord God. Lord, whatever, Lord God, needs na nililift up namin sa inyo, yung may mga walang trabaho, Lord, you are the provider, Lord God, because you are the source, Lord God. Thank you so much, Lord God. Bless our tithes and offering. Give us a heart, a generously giving that we have. Give us a heart that we give more and more to you
because in return, you give us more and overflowing, Lord God. Thank you so much, Lord, sa mga promises nyo sa buhay namin. Bless our lives, bless each everyone, bless our tithes and offering, Lord, and bless your people, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Okay? Mayroon po tayong back, mayroon din po tayong offering, umiikot. Last pray po, dapat masaya tayo in giving, di ba? Para si Lord, pag binilas tayo, nakangiti din para sa atin. Kasi kung nakasibangot, naalala ni Lord, nakasibangot, parang hindi ko muna i-bless, okay? At mayroon po tayong, ayan, GCash. Yan, di ko alam gamitin niya. Pero, okay, mayroon po tayong GCash. Mag-deposit po tayo dyan, kung alam po niyo yan. Metro Bank account and BPI account. Ayan, only banking. Sabi ni Lord, when you give unlimitedly, I will bless you unlimitedly. Okay? Bless each everyone. Have a nice day. Life in the light of eternity. Let your joy overflow, show what we believe. Get up on your feet. Let's dance. We're caught up in your song of life. Your love's taking us by surprise. Nothing you do is as it seems. You surpass all of wildest dreams. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's me again. Good morning. It is our week number 2 sa Faith Like No Other. Sino po naniniwala na kailangan po talaga nating marinig ang salita ng Diyos ngayong umaga? Okay? So dito marami kang hinaharap, marami kang battle sa buhay. Okay? Nandyan yung Coca-Cola bottle, nandyan yung, joke lang, nandyan yung si San Miguel bottle, wala naman siguro, Ibig sabihin, maraming giyera na nagaganap sa buhay mo. Alam mo, kung ako sa inyo, huwag po sana nating patapusin ang series na ito na na-miss natin, kapatid. Okay? Kasi alam niyo kung bakit? Dahil itong series po na ito, actually, dapat nga, faith like no other ka. So this is the old version. Go anyway. It's a matter of faith. Missional kasi tayo di ba? Kaya yun, hindi na po napalitan yung tarp. Anyway, sino dito excited na? Week number 2 na po tayo, okay? But before that, we would like to invite everyone mamayang gabi sa plaza, fiesta natin. Batiin mo muna yung katabi mo, syempre. Sabi mo sa kanya, Happy Fiesta! Ayan! Happy Fiesta! Oo, yung mga taga-Tugigaraw, O yan, may ikipag-fiesta sila, dapat. Palakpakan natin yung mga taga-Tugigaraw. Ayan, palakpakan natin sila. Okay. Wow. Yung mga taga-Mangaldan, nasa Tugigaraw din. Okay. So, maraming magaganap mamaya. Meron po silang paraffle. Ang dami pong raffle at mga mabibigat po ang mga paraffle. 500 po ang expected na raffle tickets for free. Register your names, tulad yung pangalan nyo. At pag nabunot ang pangalan nyo, ay meron po kayong instant fiesta. Galing po ito sa LGU. Okay? Okay ba yun? Mahal na mahal na ni Mayor ang ating di ba? Kaya, pag-pray po natin, okay? So, yun. Week number 1. I-recap po natin. Ano ho yung last na natutunan natin last week? The faith that saved mankind. Ito po yung kay Noah and the ark and the flood. Nalaman po natin yan na si Lord niligtas niya ang buong sanlibutan dahil si Noah, he found favor in the eyes of God. Okay? Crazy faith po yan. Diba? Can you imagine, nagbibuild siya na wala siyang idea? That's crazy. Pero tinuloy pa rin niya. Itong pag-uusapan natin, week number 2, the crazy faith that wins our battles. Ayan. Sino dito gusto niyang manalo sa battle natin? Come on now. Okay? Sa lahat ng problema, parang sakto sa akin yan Grabe.
Parang alam mo sa totoo lang, every day we wake up in the morning, battle na kaagad. Tama ba? Kasi pag gising mo sa 'di ba? Sa salamin, 'di ba? I-discourage ka ng kaaway. Sasabihin niya sa iyo ang pangit mo, 'di ba? Ang pangit mo, sasabihin niya. Okay? Mabuti na lang nananalo tayo, 'di ba? And the other voice, sinasabi niya, alam mo, ang gwapo mo. Ang pangit mo. Kanino ka maniniwala ngayon? Doon sa pangit ka o gwapo ka? Siyempre, doon sa may gwapo ka. Kaya nga ako, kapag ako ay nakasalamin tuwing umaga, di ba, kahit hindi pa ako, sinasabi ko sa sarili ko, gwapo talaga ng anak ng Diyos. Sanayan lang yan. Mga ganun, okay? So, sabihin mo sa kanila mo, sanayan lang yan, okay? Alright. So, ang ating text, mga kapatid, ay 1 Samuel chapter 14, verse 6 to 7. Ito po ang sinabi po dyan. Jonathan said to the young men who carried his armor, "Come, let us go over to the garrison of this uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord from saving by many or by few." And his armor-bearer said to him, "Do all that is in your heart. Do as you wish. Behold, I am with you, heart and soul." Napakaganda, di ba? Eto, bakbakan na, no? But before that, manalangin muna tayo, mga kapatid. Panginoon, itinataas po namin ang iyong mensahe. We believe that your word will change us forever. The way we view life, the way we view, Lord, battling the enemy every day. May your word refresh us. May your word inspire us. May your word, Lord God, transform our life. And not only that, may that transformation, Lord, be contagious, Lord, to other people. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi po ng Amen, Amen. Kung babasahin po natin yung 1 Samuel chapter 13, 14, 15, napakaganda po yan. Okay? Imagine po ninyo, dalawang tao lang po versus 30,000. At alam niyo po kung sino nanalo? Yung dalawa. Ha? Paano nangyari yan? Paano nangyaring nanalo yung dalawa dun sa 30,000 na soldiers? Oh, sino dito? Grabe, Ibang klase. Para kang parang, alam niyo ba sino yung Transformer? Ano yung pinakamalaking, robot? Optimus Prime versus Hello Kitty. Ayan, okay. Sino mananalo? Siyempre si Optimus Prime, di ba? Pero it's the other way around. 2 against what? 2 against what? 30,000. Paano nangyari yan? Ay, dapat kailangan, makinig ka, kapatid. Dahil kung hindi ka nakikinig, kapatid, ay nako, mamimiss mo to, mga kapatid. Amen? So give you the background, 1 Samuel chapter 13, ito po yung mga Philistine, hindi Palestine, Philistine, okay? Iba po yung Palestine, okay? Philistine garrison na kung saan 30,000 po sila, and then they are going to attack the Israelites, okay? At ang hari pa noon, walang iba kundi si Saul. Si Saul, may anak po siya. Ang pangalan niya, Jonathan, okay? So, usually ang hari kapag giyera, siya yung nangunguna. Kaso nga lang ang problema kay Saul, instead na nanguna siya, alam mo kung anong ginagawa niya? Nagtatago po siya. O, ayan. Dahil natatakot siya. Sandali, ilan ba ang tropa ng mga Israel kumpara sa 30,000? Nung una, 3,000 lang. Okay? Imagine mo, 3,000 against 30,000. Dapat napakalayo, di ba? Ang problema, dahil sa sobrang outnumber po sila, mga kapatid, sabi sa Biblia, yung 2,400 from 3,000 sumapi sa 30,000. Oh, imagine nyo. So ano na ngayon? 600 na lang kontra 32,600. Ako, lalong lumaki yung yung pwersa ng mga Philistines. Ganun talaga mga sundalo, di ba? Kung minsan may mga sundalong traitor talaga, di ba? Akala nila matatalo sila, so dito na lang tayo sa Philistines, okay? So can you imagine that? Tingnan mo ngayon katabi mo kung traitor siya, wag naman sana, Okay? So, ano po nangyari? The Israelite troops look in horror as Philistines gather. Nag-gather po sila. Ipakita nga natin yung picture niya. Parang ganito yan. Can you imagine? That is around 30,000 compared to 600 na lang, kapatid.
That's why, no wonder, King Saul was so afraid. In 1 Samuel chapter 13, he is inquiring of the Lord. Hindi na siya makapaghintay kay Samuel kasi mamamatay na siya that time. Anong ginawa niya? Ginawa niya yung priestly duty. Siya na mismo burnt offering. Nagalit si Lord sa kanya. Okay? So, yung story po niyan. Ito na, chapter 14 na. So, Saul was still at Gilgal, trembling with fear along with his troops. Okay? And then, ano po nangyari after that? Yung mga Filistino raw, nagsimula na silang mag-conquer, sent out raiding parties. Isa sa kaliwa, isa kanan. Talagang, kumbaga, ang mission po ng mga Philistine na yan, i-wipe out ang bansang Israel. Alright? Hello? At ito pa ang problema, mga kapatid. Kung babasahin natin yung 1 Samuel chapter 14, 600 na nga lang sila, wala pa silang espada. Okay? Bakit wala silang espada? Kasi ang nagko-control ng mga panday doon, kinut off nila yung, walang blacksmith. Ibig sabihin ng blacksmith, nagpapanday, okay? Wala silang sandata. Okay, samantalang, yung sa tropa ng mga Philistine, 32,600 with chariots, with horsemen, with sword, while 600 with no sword. Alam niyo ba kung sino lang ang may sword? Dadalawa lang. Yung hari at saka yung prinsipe. Si Saul at saka si Jonathan. So can you see the picture? Parang si Optimus Prime versus Hello Kitty. Alright? You know what I'm trying to say here? So, listen. Paano nangyari yon? Paano nanalo yung mga Israel at natalo yung 32,600? That's the biggest tension right now. Ang tanong, ito yung tanong. How could Israel hope to win if they had no weapons? Wala talaga. Okay? Talagang mamamatay na talaga sila. Okay? So, you get the scenario? Alright? Sino dito kung minsan feeling mo mamamatay ka na sa sobrang dami ng problema? Taas ang kamay! Oy, dalawa lang, tatlo lang ang honest. Oy, 4. Sino? Come on now. Wala kayong problema. Wow, sana all, no? Sino dito feeling mo parang end of the world na, okay? Naintindihan nyo ba ako? I remember, naalala ko si Pastor Manny Moleta, yung ating pastor na magtuturo. Hindi ko ba kalimutan yung testimony niya. Nag-aaral po siya pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Okay? So, bago siya nag-aaral, hindi siya masyadong bright student si Pastor Manny. Inaamin naman niya. Okay, imagine nyo, naalala nyo ba yung NCEE? Sino ditong nag-take ng NCEE noon, okay? Yung mga panahon natin, NCEE, di ba? Di ba? Puro kalawit ang grade niya nung high school. Tapos nag-take siya ng NCEE, hindi siya pumasa. At ang pinaka-last hope niya ay pumunta siya sa isang universidad na may entrance exam. At hindi pa siya napasa. Okay? Alam mo sabi niya, kasi ang bahay nila, malapit sa LRT, lungkot na lungkot siya dahil hindi siya pumasa-pasa kahit anong exam. Alam mo sabi niya, sana magunaw na ang mundo. Diba? Alam mo yun? Sino ganun ang feeling mo? Para bang gusto mo na magunaw na ang mundo para tapos na ang lahat, di ba? Parang, kung feeling mong ganyan, parang ganito ang feeling ng mga Israel, kapatid. Sana magunaw na ang mundo para tapos na ang problema. Okay? Pero alam niyo po, something happened. May nangyaring kababalaghan, kapatid. Meron. Okay? At kung hindi ka kukurap mamaya, malalaman mo ang solusyon sa problema mo. Because what I'm about to share, it is the faith that will win you to your battles. Ready ka na ba, kapatid? Tabigin mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, ready ka na ba? Okay? Alright? Sana yung makikinig ngayon, diretso sa puso at diretso sa application. Hindi yung narinig mo dito, labas doon, paglabas mo dyan. Okay? Please. Okay? This is the Word of God. Let's take this very seriously. And verse 1, sabi niya, one day, Jonathan, the son of Saul, said to the young men who carried his armor, come, let us go over to the Philistine garrison on the other side. But he did not tell his father. Hindi niya sinabi sa tatay niya. And the people did not know that Jonathan had gone. Silang nawala doon sa 600.
Verse 4, within the passages by which Jonathan sought to go over to the Philistines' garrison, there was a rocky crag on the other side and a rocky crag on the other side. Ibig sabihin, sila po ay nasa baba at yung mga kalaban ay nasa taas. Para pumunta doon, kailangan ng matalik na na bangin, okay? Kailangan nilang they will climb, okay? They will climb. Okay? Ano sabi ni Jonathan sa armor bearer niya? Sabi niya, naboboring na ako dito sa 600 na to. Kailan ba ang bakbakan? Sabi niya, gusto ko ng bakbakan. Alis na tayo dito. Puntahan natin. Let us go. Let's go to the Philistines. Umakyat tayo. Okay? Number 1, what kind of faith we need to win our battles? Number 1, active faith. Okay? So, instead of staying here, we are going to go there. Come on now. Parang tahimik kayo Ha? Diba? Hello? Instead of just sit down around wishing things were different, but we will make things happen. Diba? Naalala ko to yung dalawang buitre. Ano nyo ba yung dalawang buitre? Nakikwentuhan yung dalawang yan Sino dito, alam nyo itong hayop na to? Okay, by nature, ano sila? Sila po ay scavenger, di ba? Di sila marunong pumatay. When in fact, yung mga patay ang gusto nila. Yung mga dead, anong ginagawa nila? Kinakain nila yung mga dead. Ayan. Sino dito gustong kumain ng mga dead? O mga double dead, di ba? And one time, nagkwentuhan itong dalawang to. Ipakita ka natin. Sabi niya, we waited for a long time for someone to die for us to eat. I think it's about time. Instead of waiting, let's look someone to kill so that we can eat, di ba? Ganyan. Ganyan na ganyan ang ginawa ng dalawa, okay? Ayokong nabuboring ako dito, okay? Ayokong mamatay na lang ako dito. Come on, let's kill them! Sinasabi ko na nga ba, magiging seryoso kayo Kasi, ibang klaseng usapan to. Alam niyo ba, pag nagbabasa ako ng Biblia, dapat active. Diba? Because the Bible says the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Diba? Yun ang salita ng Diyos. Kaya dapat maging active tayo. If you can really see the picture, ano sabi niya? Let's go over and cross. Kaya kanina, o nung isang araw, habang binabasa ko yung 1 Samuel chapter 13, chapter 14, alam mo yun? Parang gumaganon ako Alam mo yun? Bakit? Kasi may away, diba? Kayo ba pag nagbabasa kayo ng Biblia, umiilag kayo kasi baka tamaan ka ng sibat, di ba? Alam mo yon? Dapat ganun tayo. Come on now. Active, di ba? Baka may biglang tumalsik na dugo mo, gumaganon, di ba? Kasi nga, yun ang salita ng Diyos, active. So, anong ginawa nila? Pumunta po sila doon. Okay? Verse 6, come, let us go over. Okay, 2 beses sinabi ulit, over the garrison of this uncircumcised. Ito po sinabi dyan, it may be that the Lord will work for us, for nothing can hinder the Lord from saving by many or by few. Yun ang nasa isip nila, kapatid. Aakit tayo. Sosorpresahin natin sila. At malay natin, the Lord will work with us. Jonathan was in action. He dared to go to Philistine camp and pick a fight. Saul was staying at the pomegranate cave in Migron at siya ay nagtatago. Dalawa lang po sila. Alright? On a stealth mission against 32,600. Saul was surrounded by symbols of military and religious security. Okay? Pero si Jonathan, yung kanyang anak, anong ginawa niya? Umalis siya at wala nakakaalam, lulusob pala siya sa kaaway, kapatid. Alright? At walang nag-notice sa kanya. No one noticed the prince was gone already. Alright? So, ano ang lesson natin makukuha natin dito? Sometimes we need that kind of faith. Amen. Kailangan natin ng pananampalataya ni Jonathan. Hindi natin kailangan yung pananampalataya ng kanyang ama si Saul. Tama ba? Tama? Gusto natin si Jonathan. Alam mo yon, yung naghahanap ng gulo. Sino dito, mahilig maghanap ng gulo nung una, di ba? Maghanap ka ng gulo. So, ganun si Jonathan. Hindi siya mapakali. Okay? Di ba? Alam mo yon? Dapat ganun ang tingin natin sa kaaway natin. Come on now. Come on.
Di ba? Unahan lang yan eh. Di ba? Sino dito nasubukan nyo na nagka-travel? Alam nyo ba yon? Ito kwento ko lang ha. Huwag nyo na ikwento ha. Okay? Sabi ni Pastor Jonas sa akin, tanggalin ko yung ano ko ha. Alam mo, sabi ko kay Pastor Jonas, bakit ganon? Palagi akong nakukursunadahan, sabi ko sa kanya. Alam mo, sabi niya sa akin, kasi bro, yung mata mo bro, mukhang siga yung mata mo eh, sabi niya. Which is totoo. Diba? One time, habang ako ay naglalakad sa dagupan, diba? Merong isang, yung lasenggo, diba? Na nakadroga ata yun. Alam mo, sinabi niya sa akin, ba't mo ako tinitignan? Ganun sa akin. Diba? Sinindak niya ako. Alam mo, sabi ko, hindi kita tinitignan. Yung katabi mo, sabi, bakit? Anong gusto mo? Ganun kaagad ako. Okay, ganun talaga. Okay. Ano, upakan na natin. Ganun ako noon, kapatid. Ayaw ko magpanindak. Okay? Sa totoo lang, yung mga nagsisiga-sigahan yan, kapag inunahan kanyang sinindak, tapos ka na. Tama ba? Unahan lang yan kung masisindak ka o hindi. Come on now, are you here with me? Ganito ang nangyari kay Jonathan. It's either sila ang sindakin or sila ang magsisindak sa kaaway. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kung meron ka mang battle sa buhay nyo, anong gagawin mo? Hahayaan mo bang sindakin ka ng kaaway? O siya ang sisindakin mo? O baka tinutukoy nyo yung mga bashers nyo, hindi po ako nagpo-promote ng kaaway dito. What I'm trying to figure out, yung mga battle mo sa buhay, yung mga problema mo sa buhay, it can be finances, it can be a lot of problems sa promotion mo, sa trabaho mo, tama ba? It can be a relational dysfunction na meron ka nga sigurong kagalit. It can be something that will, paralyze you not to do the will of God in your life. Yun po yung tinutukoy ko dito. Alright? Naintindihan niyo po ako. Ayokong pagkatapos po dito ng service na to, pupunta kayo sa bahay niyo, tapos kukuha kayo ng itak. Sino siga dito? Mga ganon. Hindi ko po sinasabing ganon. Okay? Alright? Kung titinan mo, kapatid, ito, may tanong po ako sa inyo. Tinanong ko ito kaninang first service. May kayabangan ba sina Jonathan o wala? Anong meron sa kanila? Sa tingin ko, hindi kayabangan yon. Confidence ang meron sa kanila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi naman ako mayabang. Confident lang ako. Come on now. Come on. Hello? Hello? Confident ako. Kaya ako ganito. Alam niyo sina Jonathan, very confident sila. Imagine mo, dalawa lang sila against 32,600. Wow! Diba? Kahit sino siguro mayabang noon, hindi lalaban yon. Pero very confident sila. Kasi ganito po yon. Kung babasahin po natin yung 1 Samuel chapter 14, may sign May sign na sinabi ni Lord sa kanila na in-implement po ni Jonathan. Ganito gagawin natin. Halika, puntahan natin. Magpakita tayo sa kanila, di ba? Anong gagawin natin sa kanila? Sasayaw tayo, magti-TikTok tayo. Oh, nandito kami. Oh, come on, di ba? Dalawa sila, di ba? Para silang baliw, di ba? Dalawa lang sila. So, nagpakita sila sa kalaban. Nasa taas yung mga kalaban. Alam mo, sabi ni Jonathan, doon sa armor bearer niya, kapag nagpakita tayo at sinabi nila ng ganito, okay, so pag sinabi nilang, hintayin nyo kami dyan at pupurbusin namin kayo, hindi yun ang will ni Lord. Pero kapag sinabi nila na ganito, pumunta kayo dito sa taas at mahahanap niyo ang hinahanap ninyo. Okay? Alam mo sinabi ng mga kalaban nung nakita sila? Alam mo sabi nila? Punta kayo dito sa taas at mahahanap niyo yung nahanap ninyo. Alam mo sabi, that's it! Bro, tara na! Patayin na natin sila. Wow! Can you imagine that? Hello. Ang tawag po dyan, active faith, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, is your faith active? Diba? Is your faith active? Right now. Okay? Hello. Alam niyo po sa totoo lang,
Nung ako po ay naging Kristiyano, 15 years old, simula noon, wala na po akong kinakatatakutan. Okay, hindi ko po sabihin na naging siga po ako, no? Wala po akong kinatatakutang problema sa buhay. Okay, dahil alam natin si Lord nasa atin. Tama po ba? Pagkaroon man ng problema, the Lord will rescue us. Because I believe, if you're a Christian, if you're a follower of Jesus, the Lord will be with you. Ganun po yung feeling ni Jonathan. Sabi niya, the Lord is with us. Why are we waiting and do nothing? Bakit ako po lang tayo? Ayoko, kayo ba, pag may problema ba kayo? Okay, ganito ba kayo pag may problema kayo? Uupo kayo sa tapos nakaganito kayo, nakaganyan kayo. Alright, come on. Ano mapapala nyo pag nakaganon kayo? Wala kayo mapapala, kapatid. Wala. Pamamatay ka. That's number one. Instead of staying here, we're going up there. We're going up there because they're thinking, it may be that the Lord, ano sabi dyan? It may be that the Lord will what? Work. The Lord will work for us. For nothing can hinder, hindi niya sinabing nothing can hinder us, no. Nothing can hinder the Lord from saving by many or by few. Are you here with me? Are you here with me? Okay? Sa totoo lang, maraming Kristiyano ngayon takot. Nakakalungkot. Takot sa kalaban. Takot talaga. Ayaw nila. They don't want to fight. Okay? They are powerless to resist the devil. They're powerless. Because you know why? Because they felt like they're just, they're nothing. Okay? Wala silang magawa. Para yung mga Israel, wala silang magawa. Kami lalaban? 600 lang kami? Wala kaming armas against 32,600? No way. Why will I go? Why should I go up there? Okay? Sometimes we are like that. Pero alam mo sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ang tinutukoy niyang weapons po natin, hindi yung bugbugan, physical, hindi yung, alam mo yon, yung saksakan or whatsoever, something to do with spiritual forces na meron dapat tayo. Ang tanong, meron ka ba nun? What are those weapons? Where are they right now? Do you have that right now? Isa-isahin po natin, according to 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Number 1, meron ka ba niyan? Shield of faith. Okay? Meron ka bang shield na may pananampalataya? Okay? Against all the fiery arrows. Alam niyo yung shield na yan, may tubig po yan sa loob. Kasi pag merong nagbabagang palaso na pumana dyan, mamamatay yung palaso. It represents our faith. What else? Number 2. Okay? Meron ka ba niyan? Kung ang shield is for the defense, ito namang sword is for an offense. Offense po yan. Hindi ka lang puro salag ng salag. Sometimes lumaban ka rin. Amen. Come on now. Come on. Are you here with me? Yes, may pananampalataya ka. Pero hindi yan magtatagal, kapatid. Kailangan mo ring mag-offense. Ano ba yung offense natin? Yung sword, yung salita ng Panginoon. Ano pa? Meron ka ba niyan? Yung shoes, okay? Na shoes na napakaganda, di ba? Ano yan? Readiness to go anywhere, to go any way, okay? To do whatever the Lord has told you, okay? Kahit saang lugar yan. Preparation of the gospel of peace. Alright, ano pa? Meron kang tinatawag na breastplate of righteousness. Kung halimbawa, isang araw wala kang pananampalataya at may pumana sa'yo, pumana ang demonyo sa'yo ng insecurity, don't worry, you still have breastplate of righteousness. You have the right standing with God. Di ba? Example, di ba? Pangharap mo sa mirror, sinabi sa'yo, pangit mo, tinignan mo yung mukha mo, ay oo nga, pangit nga, so wala kang faith. Pero nung nagbasa ka ng Biblia, di ba? Wow, mahal pala ako ni Lord kahit pangit ako. Come on now. That's it. You have the breastplate of righteousness. Dahil mahal ka ni Lord.
Kahit naniwala ka na pangit ka. Di ba? Sinabi ng demonyo sa'yo, bankrupt ka na. Wala ka ng pera. Oo nga, no? Pagtingin mo sa white, wala ka. Pagtingin mo sa ATM, wala ng pera. Ano na ngayon? Pero nung nagbasa ka ng Biblia, sabi mo sa sarili mo, mayaman pala ako. Mayaman ako sa pagmamahal. Mayaman ako sa blessing. Come on now. Diba? Hindi pala ako mahirap, mayaman ako. That's it. That's the breastplate. Ano nyo yung breastplate na yan? Okay? Dito lang po yan sa harap. Wala pong protection yan sa likod. It was designed that the breastplate, it must be moving forward. Hindi pwede siyang tumalikod. Dahil pag tumalikod ka, patay ka. Okay? That's exactly what God wants us to do. We are moving forward. Come on now. What else? Helmet of salvation. Ayan. Ito, madalas, dito nagsisimula ang battle. Dito, oh. Ayan, oh. Ito, ayan. Kung ikaw ba'y uto-uto, sinasabi ng demonyo sa'yo, wala yan, galit si pastor sa'yo, huwag ka nang i-text, wala na yan, okay? Huwag ka nang umaten ng church, tagal-tagal mo nang di umaten, wala na, kinalimutan ka na, tignan mo, itry mo, pagpunta mo ng church, walang babati sa'yo, ayan, sige nga, kung naniwala ka doon, wala ka sana dito, mabuti na lang, hindi ka naniwala doon. Come on now, because you have that helmet right here. That's the helmet of salvation. Diba? Para hindi mapasukan ng anumang mga maling katuruan. Diba? Come on. And lastly, ano pa yan? Yung belt filled with the truth. The belt of truth, meaning the presence of the truth as well as the knowledge of the truth. Okay? Napaka-importante lahat yan. Okay, mawala man isa dyan. Naku, kulang. Imagine mo, kahit meron ka lahat yan except the belt. Paano ka lalaban? O sige nga, wala kang belt. Paano ka lalaban? Alam nga na, gaganon-ganon ka, di ba? Can you imagine that? So, listen. The belt of truth will secure you. The belt of truth, mga kapatid, will ultimately secure you about your knowledge of the truth. And who is the truth? No other than our Commander-in-Chief, Jesus Christ. Now, the question is, how many of us here, sometimes we do not wear this armor? How many have laid down the sword, taking off the helmet, cast aside the truth, taken off the running shoes, and decided to play house with the devil and the word instead. Okay, ilan ba sa atin dito? Sana isuot po natin yan araw-araw. Amen? Amen? Yun po yung weapon natin, kapatid, sa ganon, sa panahon natin ngayon. Kung ang mga Israel, walang weapon, wala silang sword, baka nga, wala nga silang shield, ano? Pero tayo, kumpleto tayo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At para meron ka niyan, kailangan mo ng number 1. Kailangan mo ng, ano yun? Active faith. That's number 1. Number 2, what kind of faith we need to win our battles? Daring faith. Ayan, daring faith, okay? It's either die daring, okay, or die for nothing, okay? Hello. Jonathan knew that if they sit around and do nothing, they will die anyway. Mamamatay pa rin sila. Okay? Come on now. Hello? Kung wala rin silang gagawin, upo na lang sila. Parang sinasabi ni Jonathan, pera, kung tutungan ka tayo dito, mamamatay lang din tayo. Tara na! Makipagpatahin na tayo, di ba? That's exactly what God wants for us. Come on now. Mamamatay tayong lumalaban. Amen. 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 Kayo ba, willing bang gawin yon? Mamamatay tayong lumalaban. Diba? Halimbawa, tinamaan ka ng cancer na sakit. Ang tanong, kahit may karamdaman ka ba, tuloy ka pa rin ba ang pagiging Kristyano mo? Tuloy pa rin ba ang VG mo? Tuloy ka pa rin bang umatay ng victory group mo? Hindi ka nga makaalis ng bahay o di mag-online ka. At least lumalaban ka to your last breath. Amen. Amen. Come on now. Hello. Kahit nakahilata ka na at yung cancer mo stage 10 na. Okay? Di ba? Come on now. Hello. Di ba? Nag-victory group ka pa rin. O di ba? Online. Ikaw lang yung naka-online. Tapos prayer time. Pinag-pray ka. Pagkatapos mag-pray, namatay ka. At least lumalaban ka. Bago ka namatay. Come on now. Rather than you die for nothing. You die for nothing. That's the problem for a lot of Christians right here.
they died for nothing. Okay? Come on. That is why in verse 1, in verse 6, in verse 8, in verse 12, isa lang po ang sinasabi dyan, come, and let us cross over. Come, let us cross over. Behold, we will cross over. Come up after me, for the Lord has given them into the hands of Israel. Mabuti pa si Jonathan. Okay? Meron siyang teamwork. Meron siyang courage. Meron siyang faith. Meron siyang sacrifice. May leadership po siya. Okay? May confidence siya kay Lord. Samantala yung tatay niya, anong ginagawa niya? Nagtatago. Huwag po tayo maging Saul. Maging Jonathan po tayo. Amen? Jonathan's practical way of seeking God's will versus any ritual use. Okay? Can you imagine? Anong ginawa po nila? Ito na yung sign. Sinabihan tayo. Hinamon tayo, kapatid. Sabi niya, bro, hinamon tayo, bro. Diba? Ano sabi nila? Punta raw tayo sa taas. Tara bro, punta tayo. Upakan na natin yung mga yan. So, anong ginawa nila? Nag-climb sila. Then after that, they begin to what? To kill. Alam niyo ho ba kung ilan ang namatay nila? Pinatay nila? 2 po sila at pinatay nila initially ay 20. Okay? O imagine mo yan. 1:10. Can you imagine that? Nung nakita ng mga Philistine yan, natakot sila, kapatid. Pambihirang sundalong to, okay? Yung isa, kaya niyang pumatay ng 10. How much more pag buong sundalo ng Israel sumugod sa atin? Naku, patay na tayo niyan, kapatid. Patay na tayo. Ganyan nag-work si Lord. Nagkaroon ng psychological war. God the Lord put confusion, okay? The daring adventure resulted in a surprise attack that killed 20 Philistines. Then after that, ano pong nangyari? Di ba? Naratol po sila. Nagkagulo po. And then suddenly, the Lord caused an earthquake. Lumindol pa, kapatid. So ilan po sila? 2 kontra sa 32,600. Di ba? Namatay yung 20. Ilan na sila? 32,580. Ayan, okay? So, anong nangyari sa 32,580? Natakot po sila, according sa Bible, and then nag-earthquake, naratol po sila. You know what happened? They kill each other. Wow! Sila nagpapatayan. Ibang klase, ano? Sinong nanalo? Yung 2. Kontra sa 32,600. Pero alam nyo ba, hindi naman talaga namatay yung 2,600. Ito po, yung mga traidor na 2,400 pala, sorry, no? Hindi 2,400. The Bible says, nung nalaman nila that the Lord put confusion to the Philistines, bumalik po sila sa Israel, yung mga traidor. Okay, tinan mo ulit yung katabi mo. Hindi ka naman siguro traidor, ano? Okay. So, bumalik po sila. Hello. Wow. You know, Jonathan triggered the attack. The Lord caused the confusion. The Philistines were panicking and attacking each other. All right? Number 3, what kind of faith we need to win our battles? It's just but a simple faith. It's a matter of stepping out and let God save you, or backing out and let the enemy kill you now. It's up to you, kapatid. That's very simple. Okay? Ang totoong may pananampalataya, nag-step out siya. Pag sinabing stepping out, yung bang unang hakbang, Lord, hindi ko alam kung ano mangyayari, pero hahakbang ako. Come on now. Are you here with me? Okay? Iba sa atin siguro, hindi pa humahakbang, nanginginig na sa takot. Okay? Bakit di mo subukang humakbang, kapatid? Okay? Gusto mo mag-asawa? Wala kang pera? Mag-propose ka na. Sigurado, isang hakbang yon. Come on now. Are you here with me? Come on. Okay? At lahat ng mga single na lalaki magsabi ng, wala, okay. Wala kayong faith, kapatid, okay? Mag-step out ka, kapatid. Hello? Gusto mo ng sasakyan? Tutunga ka na lang dyan? Ba't di ka pumunta sa Toyota? Di ba di ka mag-inquire, kunwari marami kang pera, di ba? Di ba? Step out of faith yun, kapatid. And then you begin to lay hands all those cars na gusto mo, di ba, Lord?
Di ba? Anong pinag-pray mo? Nag-speaking tongues ka pa nga eh. Ano yung speaking tongues mo? Ano? Mumura, bababa. Mumura na nga, bababa pa. Oh, imagine mo yan? Ganon dapat, kapatid. Hello, are you here with me? That is stepping out of faith. Naalala ko po yung Manawag, kapatid. Grabe. Alam niyo po, sa totoo lang, kwento ko lang po anong Manawag. Ang ganda ng place, fully furnished, wala pang nagre-rent. Malapalasyo ang CR, kapatid, with chandelier, mga kapatid. Ang mahal. Sobrang mahal. And then we begin to pray. We begin to intercede. Lord, alam namin, this is very strategic. Very strategic, Lord. Paglabas ng mga estudyante sa Manawag lang siya, nandun na. Lord, ang ganda nito. You know what? The owner called me. The owner, di ba, from this amount, ayoko na sabihin, hanggang sa, ibinawas pa niya, hanggang sa kalahati na lang, kapatid. Can you imagine that? Palakpakan natin ang Panginoon. And right now, they're enjoying the place. Jeff called me yesterday, and he was asking, Pastor, kulang na po yung upuan. Ilan bang upuan mo dyan? 104. Kulang na po, kasi nung youth service namin, umabot na kami ng 100 plus. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon, okay? So, see how God really works? It's a matter of stepping out to faith. Amen. Amen. The Bible says, at the end of the verse, it says, it was the Lord who saved Israel that day. It was a simple faith because Jonathan knew that God is with them. It is practical or useful because Jonathan used the daring strategy which involves psychological and mental weapon. Kaya, totoo po yung sinasabi nila, unahan lang yan. Kung masisindak ka ng kaaway, slave ka na forever. At kung siyang nasindak mo, siyang slave mo forever. Amen. Come on now. Kaya kung ikaw ay nagpapasindak, di ba, wala kang pera, di ba? Wala kang pera. Sino dito walang pera kung minsan? Taas ang kamay. Walang pera. Oy, grabe, ang dami yung pera. Sino yung mga Sino dito walang pera? Come on, maging honest tayo, okay? Maging honest tayo. O yan, kung nasisindak ka, wala akong pera, alam mo, magiging slave ka ng pera na yan. Pero pag sinasabi mo, may pera ako, Lord. By faith, may pera ako, Lord. Okay, may pera ako, Lord. Okay? May pera ako, Lord. Yung pera, siya ang magiging slave mo, kapatid. Okay, balikan natin si Saul. Alam niyo po ang ginawa ni Saul? Instead na tulungan po sana niya si Jonathan, yung anak niya, alam mo ginawa niya? Na-obsess po siya at walang tigil na bilangin yung mga sundalo natin. Bilangin yung... Wala na nga di ba? Kaunti na nga, bibilangin mo pa, di ba? Bilangin. Mag-burn offering kayo and all those things. Listen to me carefully. Nasa atin mga kamay, kapatid. If you are going to win the battle, you should have this active faith, this daring faith, and this simple faith. Amen. You know what the Bible says? After that war, the Lord, saved Israel on that war. Hindi na po natin narinig ang pangalan ni Jonathan. At saka yung armor bearer. Which is sila naman talaga yung totoong bida. Tama ba? Hindi na po narinig. At ano nyo ho ba? Kung sino naging bida? Siyempre si King Saul, di ba? Oy, grabe natalo natin yung mga yan. Di ba? Pero behind the scene, it was Jonathan and the armor bearer. Di ba? Kaya nga ako, totoo, sabihin ko po sa inyo, ang totoong pananampalataya, you don't actually get the credits. No. It's the Lord. Sabi natin, it's the Lord. Sabi natin, it's the Lord. Because the Lord fight for them. Jonathan and his armor bearer become silent and not anymore interested who gets the credit. They are not interested anymore how many joined them in the battle. They are not interested anymore if their names we remember in the sight of the Philistines. To summarize my message right here, faith must be active, not just passive.
Faith must always be doing the daring thing or the crazy thing rather than dying and doing nothing that result to shame. And faith always points to God, all to Him, not of us. Amen? My question now is, what kind of battle you are facing right now? What kind of battle? And let the Word of God change your perspective. It's up to you now, mga kapatid. Can I ask everyone to please stand on your feet? Okay? Tayo po tayo, mga kapatid. Have you learned something this morning? Okay, look at the person next to you. Sabihin mo sa katabi mo, ready na ako. Come on now. Okay. Ready na ako makipagpakbakan. Amen? Because I already have an active faith, a daring faith, and a simple faith. Amen. Why don't we close our eyes right now? Come on, I encourage everyone to close your eyes. Just close your eyes, and I want you to imagine your battle right now. Imagine your battle. Some of you, your battle are the bills that you're about to pay. And not just pesos, it's thousands, even millions. If that is your battle, so huge, so big, let me tell you this. You cannot really fight that kind of battle. You need God. You need faith. But the Lord is encouraging you to step out. To step out. Don't just stay there and do nothing. Do something. Move by faith. I felt like there are some of us here. Maybe your battle is a sin that you're doing every day after day, day after day. And it seems like it's torturing you day after day. Because the devil is telling you, ganito, you are not really a child of God. Because you displeases God. See, you're doing it again. Tomorrow, gagawin mo ulit yan. Then the next day, gagawin mo ulit yan. If that is your battle right here, let me tell you this. You go to God and deal with it. You deal with it. Yes, God loves a sinner. Kaya ka nandito. Kaya ka minahal ng Panginoon. Kaya ka kanyang ligtas. But there's also a word that says, but if the sinner continue to do sinning again, will the love of God be forever with him? Listen carefully. If you really love the Lord with all of your heart, you will do the right thing. You go to God and deal with your sin. You have to deal with it. You have to be broken before God. And let the Word of God cleanse your mind, cleanse your heart. Because God will prepare you something. Let the Lord open the eyes of faith to see the victory ahead of you. Lord, as we raise up our hand this afternoon, God, thank you. For the victory is ours, Lord, but the battle is yours, Lord. Not by might, nor by power, but by your Spirit. Not by might, Lord. Thank you, Jesus, that we can win this battle together with my brothers and my sisters who attend to this church. That's why we have Victory Group, because we cannot fight this battle alone. That's why we need Victory Group leaders. That's why we need spiritual family like this, Lord. We want to win this battle, God. Help us. Give us victory, Lord. Thank you, God. We bless your name. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi ng amen, amen. God bless everyone. See you again next week. Thank you for coming.